Kumbinsido po ba kayo na sapat yung mga ebidensya? Ito nga po yung misuse of funds, yung mga assassination threats, pagbabanta po sa presidente, sa First Lady, dating House Speaker Martin Romualdez, yung unexplained wealth din po, no? Hindi nagtugma yung doon sa SALN at sa mga bank deposits. Gaano po kayo ka-convince na yung makakukuha ng one-third vote at ma-impeach muli ng Kamara ang bise sa ikalawang pagkakataon? Confident po tayo na makukuha po natin yung numero sa plenary. Kasi yung pagka-unanimous pa nga lang sa committee level ay isang indikasyon na yan, isang malaking gauge na yan na makakakuha ng sapat na numero sa House plenary. At bakit unanimous? Kasi nakita naman ng mga miyembro ng House Committee, the Justice Committee, na may mga batayan, may mga ebidensya, hindi mga espekulasyon, hindi mga haka-haka, hindi mga mababaw lang na mga batayan. More than enough nga, more than probable cause nga sa tingin ko. Hindi lang dahil ako ay endorser ng isa sa mga complaints, yung sa Bali et al. Complaint, so naniniwala po ako na na-achieve po yung threshold na yan ng probable cause. Kasi ang probable cause, yung may mga facts and circumstances, may mga ebidensya ba na pwede nating masabi, kasi probable, the key word there is probable, ay pwede nating masabi na meron talagang na-commit na impeachable offense at pwede nating masabi na guilty si VP Sara, na probably guilty of those impeachable offenses. So hindi pa po ito yung threshold ng proof beyond reasonable doubt o may absolute certainty sa kanyang guilt. Kasi mangyayari po yan sa trial, na pagkatapos po ng trial sa Senado. Sa puntong ito, ang tanong lang ay maniniwala ba ang merong reasonableng pag-iisip, pakatwirang pag-iisip na merong batayan yung mga akusasyon na probably ay guilty yung respondent, si VP Sara. At doon nga ho sa pinakita namin, in 3 successive clarificatory hearings, meron talaga yung mga testimonial, sila Madriaga, sila former Senator Trillanes, yung mga resource persons galing sa mga iba-ibang mga opisina, Office of the Ombudsman, Securities and Exchange Commission, PSA, AMLAC, and nakita po natin sa mga pinisenta nilang mga dokumento, mga submissions, na yung mga grounds po na mga inalleged doon sa dalawang complaints, yung misuse and abuse of confidential funds, yung bribery of a DepEd official, yung unexplained wealth, yung threats, ay meron po talagang mga batayang mga ebidensya.